Nang dating, welcome to the world, may mga logo, may mga cake, mga rooms, yung mga pintuan, may mga ano pa, balloons. Nagse-celebrate sila lahat. Sabi ko, Lord, kami lang yung nagluluksa dito sa floor na ito. Lahat sila nagse-celebrate, maingay. Nagtatawanan, masaya sila, din lalabas ako. Lord, ano to? Bakit may ganito? Pero, anyway, later on, I will try to I will try to highlight ano po yung itinuro ng Panginoon sa situation na yun. But ang gusto ko pong i-preach ngayon is it's not about me. It's not about us. Who am I para maging tungkol sa amin? Our life is all about God. No, ito po yung bagay na natutunan ko as sa maikling panahon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Ang nakikita ko po palagi is ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin, Maaring sometimes it's about us. Lord, yung nangyayari sa akin para bang tungkol sa atin, but in reality our life is all about God. We are trying to create, a story of God in our lives. Kaya po, if you think na yung buhay mo ay tungkol sa iyo, no, it's not. No, our life is all about God. Amen? The very purpose of our life is to please Him. Amen? To please and to please the King of Kings and the Lord of the universe. Amen? Alam po namin ay perfect na yung 2024 Talagang ilang days na lang, Lord, this year is a perfect year for us, Hanggang dumating nga yung hindi namin inaasahan. Very unexpected. Kung na-surprise kami sa pagdating, mas matindi, times 10 din naman yung surprise sa pag-alis. Pero I want to go straight to my realization. Na as a servant of God, no one is exempted. Yes. Doon po sa tinatawag na test of faith. Wala palang na-exempt doon. Kala ko exempted na kami. Lord, kasi alam mo naman, Lord, yung mga ginagawa ko sa iyo, ganyan, baka. Pero wala pong exempted, doon po sa what we call test of faith. Pero may assurance po ang Panginoon. Amen. Yun po yung maganda sa ating Lord, Meron siyang assurance, na hindi kanya iiwanan. Sabi nga ng misis ko, umiiyak ako kasama mo. Yun po yung sinabi sa amin ng Panginoon. Yes, umiiyak kayong dalawa, talagang kulang na lang po Parang si David, nasirahin ko yung damit ko At ako ay maglupasay. But the Lord is crying with us. Hindi po kami nag-iisa. Ayan. That is my realization. And then, very true po yung pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. So, maaaring inalaw niya ito, Pero hindi naman niya po tayo papabayaan. Amen? Hallelujah. And it leads me to this title. Nabago yung title Pero again, it is not. Don't think that it's about us, I'm trying to preach here things about God. Amen? Kaya sabi ko, Lord, pagtayo ko sa unahan, patikasin mo yung puso ko. Most of you knows na I am, pagtayo ko sa unahan, minsan umiyak agad ako. Pero this time, I pray to God na, Lord, patikasin mo ang puso ko. Kasi it's not about us. Ayaw kong ang ma-highlight ay yung story namin. It is very shameful to God na yung story namin yung ma-highlight. But it's the goodness of God, Mabuti po ang Panginoon. No doubt about that, The servant, ito, a sacred calling. Yan. Sino po dito yung mga servant of God? Mga tagapaglingkod ng Panginoon, Dito sa side na ito, sino dito ang mga servant of God, Sige nga, taas nga yung kamay natin. Ganun lang, We are servant of God. Amen? Tayo po ay tagapaglingkod ng Panginoon. Yes. Naglilingkod tayo sa Lord, Servant. We are servant of God, At ang title na yan po, it is very sacred. Napakasagrado. I came to realize na
this title as a servant of God ay napaka-sacred. Why? Kasi may test of faith. Imagine, no? Imagine kung ikaw ay servant at talagang laging gwapong-gwapo ka sa unahan at life is so perfect. Asan yung sacredness? No? Life is so good, no? Talagang I have increase, no? I have promotion. My family is doing well, no? Everybody knows me, no? And I'm so handsome. No? No. Being a servant, napakasagrado niyan. Why? Because there is a test of faith, no? Last time po doon sa Russell Cameron, no? Russell Cameron, kukwentuhan kami natin din, no? Siyempre sila ay treasurer, so we talk about tithes and offering, no? And then from there, it made me realize also na even once we give our tithes, napakasagrado, very sacred. Why? Kasi po nanggaling ito sa hurt, no? Like for example, my salary is 5,000. Laki naman ba natin ng konti? Mga 4,000. My salary is 4,000. Tapos ang utang ko, 3,000. So 1,000 na lang. Tapos may mga gastusin pa ako. But I need to give my tithes. And it hurts. Lord, pag binigay ko to, Diyos ko, ano nangyayari sa akin? It hurts, but I choose to obey you. Yes. Masakit, pero I need to give it to you. That's why your offering or your tithes is so sacred. Napakasagrado. Kasi ipinrases mo siya. Napakahirap. And then you give it to the Lord. And the same is true with us as a servant of God. As a servant of God, no? Alam mo sa sarili mo, I don't think mayroon ditong servant of God na hindi niya alam na hindi siya dadaan sa pagsubok ng Panginoon. Ano? Isa po sa